Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video ay share ko sa inyo yung ginawa naming proseso kung paano namin isinubmit yung aming inventory list kay BIR. Currently kasi alam ko na marami pa sa atin yung wala pang gaanong idea kung ano ba yung gagawin sa pagsasubmit ng kanilang mga inventory list at kung kailangan ba talaga mag-submit. But before anything else, gusto ko lang sabihin na lahat ng i-share natin dito ay base sa ating personal experience and syempre with the help and guidance ng aming accountant. And naniniwala din kasi ako na hindi naman lahat tayo is afford magkaroon ng accountant. So I decided to create this video baka matulungan ka sa iyong pag-submit ng inventory list. So again guys, yung inventory list na sinabit namin ay with no ending inventory. So ibig sabihin is wala kaming currently na hawak na stocks. So kaya no ending inventory yung inventory list na i-share ko sa inyo ngayon. So ano ba yung ibig sabihin ng inventory list? Para dun sa mga wala pang idea. So, si inventory list guys is isang requirement ni BIR na kailangan nating isubmit if yung business mo or ikaw na seller is humahawak ng stocks or bumibili ka ng stocks para ibenta sa iyong negosyo. So, regardless kung currently may hawak kang stocks or wala, so kailangan mong mag-submit ng inventory list as a requirement kay BIR. So, sa aming case, ang pinasa namin kay BIR again is no ending inventory. Dahil sa aming business currently is wala kaming hawak na stocks. Dahil last year kasi is huminto muna kaming mag-sell online for some reason. So kaya we decided na hindi muna kumuha ng stocks. So kaya ngayon wala kaming hawak na stocks for our business. And unfortunately kahit wala kang hawak na stocks is kailangan mo pa rin mag-submit ng inventory list kay BIR. So ngayon, paano nga ba mag-submit ng no inventory na inventory list kay BIR. So, share ko sa inyo yung mga requirements at kung paano i-fill up yung mga form. So, share ko din sa inyo later on kung paano ma-download yung mga templates na kakailanganin sa pag-submit ng iyong inventory list. So, ito na. Paano nga ba natin isasubmit or paano natin gagawin yung mga requirements para makapag-submit ng no ending inventory list kay BIR. So, step 1, so kailangan mong i-download at i-fill up yung Annex A at Annex D ng inventory list template at sworn declaration. So ito yung itsura ng Annex A. So ayan. So papalitan mo lang yung mga values, especially dito sa may item description. So kailangan ang ilagay mo dyan is no ending inventory. So yung iba, nilalagay dyan is NA na lang, pati dito sa address, code remarks, and so on. Pero sa case namin, ito yung sinend ng aming accountant. And ito na rin yung sinabit namin kay BIR. Second is yung sworn declaration. So, kailangan mo din siyang i-fill up. And then, kailangan mo siyang i-print para ipa-notaryo. So, ito naman yung itsura ng sworn declaration, which is the Annex D, na kailangan mo rin i-print again. So, sa pag-fill up ng sworn declaration, so, lalagyan mo lang dyan yung province, kung anong province ka, kung anong city, or municipality. Dito yung pangalan mo. Pangalan ng business mo, address ng business mo, and then sa pinakibaba, makikita mo dyan yung printed name and signature. So once na na-fill up mo na and print yung ating Annex A and yung Annex D, and napanotaryo mo na yung Annex D natin. So yung ating third requirement is case-to-case basis, depende based sa RDO kung saan kasakop. Next requirement is kailangan mong i-save yung soft copy ng iyong Annex A at yung sworn declaration na merong notaryo sa isang USB flash drive. So dito sa ating third requirement is case-to-case basis, depende kung saang RDO ka nasasakop. So for example, may mga RDO na hindi na kinakailangan ng USB flash drive or ng soft copy ng inyong inventory list with no ending inventory. And may mga RDO din naman na kahit no ending inventory yung isasubmit mo, is kinakailangan pa rin yung soft copy or yung USB flash drive. So for example, sa case namin dito sa RDO 25B is hindi na kinakailangan ng USB flash drive if no inventory naman or no ending inventory naman yung isasubmit natin na inventory list. So once na na-complete mo na yung ating Annex A, yung ating sworn declaration na notarized, yung soft copy sa ating USB flash drive, so pwede ka nang pumunta sa BIR para isubmit itong mga requirements natin.
So lahat ng requirements na binanggit natin ay shinare ko dyan sa ating description kung paano mo maida-download yung ating mga templates. Ayun lang guys, so kung nakatulong sa'yo ang video na to, so huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag mo na rin kalimutang i-like at i-share itong video sa ating mga co-sellers para matulungan din natin sila. Maraming salamat sa panonood and see you next video.